Nagsimula ang Stranger Things sa mga inosenteng bata pero natapos ito na may toxic na relasyon, halos diborsyo at interdimensional na kontrabida na ironically pinaka-stable sa lahat. Alamin natin kung sino-sino ang magkarelasyon sa cast ng Stranger Things ngayong season 5. Dumating si Joseph Quinn bilang Eddie Monson at nagulo ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay pag-ibig hanggang ngayon ay isang misteryong kailangang lutasin. Nagkaroon siya ng ilang mga chismis tungkol sa mga karelasyon pero may ilan dito na nakumpirma. Halimbawa, ang unang na-link sa kanya ay si Doja Cat. Oh, siya nga ang sikat na rapper. Nung tag-init ng 2024 nakita silang magkasama sa London, magkahawak kamay. Sinabi ng mga awit na noon pa siya may crush dito at ilang beses na silang nakita ng magkasama, kabilang na ang pag-alis nilang magkasama mula sa paliparan ng Mexico. Pagsapit ng 2025, may bagong chismis ulit tungkol kay Grace Stephenson. Nakita silang sweet sa konsyerto sa East London. Si Jamie Campbell Bower ay talaga namang naging isang Casanova dahil pinaniniwala ang nagkaroon siya ng mahigit 10 na mga romansa kung saan 7 lamang ang kumpirmado. Nagsimula tayo kay Zoe Graham, isang fashion designer, at kay Bonnie Wright o si Ginny Weasley mula sa Harry Potter. Tunay at seryoso ang kanilang engagement pero ito ay nakansela noong 2012. Sumunod dito ang on and off na relasyon kay Leo Lily Collins na ilang taon ding naghiwalay at nagbalikan. Habang on and off ang hiwalayan nila ni Lily, sinamantala ni Jamie ang pagkakataon para maglibang sa ibang babae. Isang halimbawa ay si Sina Carcoplia. Noong 2013, isa pang babaeng naging libangan niya ay ang modelong si Matilda Loader na naging on and off din ang relasyon nila. At ang nakakatuwa dito, kapag hindi kasama ni Jamie si Matilda, bumabalik siya kay Lily at kapag hindi siya kasama ni Lily, bumabalik siya kay Matilda. Si Ruby at Quilter na nagkaroon ng mas pribadong relasyon, noong 2021 nagsimula siyang makipagrelasyon kay Jess Maloney at hanggang ngayon ito na ang pinakamatatag na relasyon ni Jamie. Ngayon ay kasama niya si Elena Tabor sa isang mas tahimik na relasyon bilang isang taong natuto na sa mga leksyon ng mapanirang relasyon. Ngayon naman ay pag-uusapan natin si Dr. Brenner na ginampanan ni Mateo Modine. Kasama niya sa buhay si Karen Apelido at wala silang anak. Na nagtatapos sa mga opinion, sustainability. Si Joe Kirijo ay unang napasok sa isang relasyon noong 2017 nang makilala niya ang actress na si Maika Monroe. Pagkatapos noon, kumpirmado na ang kanilang relasyon nang magpakita silang magkasama sa premiere ng ikalawang season ng Stranger Things, ngunit sa kasamaang palad, natapos ang kanilang relasyon noong 2020. Simula noon, hindi na nagkumpirma si Joe Kiri ng ibang karelasyon. Gayunpaman, pagsapit ng 2025, nagsimulang kumalat ang mga chismis na maaaring may relasyon siya kay Sabrina Carpenter, ang sikat na pop singer. Nagkaroon ng chismis dahil sa mga paglabas sa publiko, parehong event na dinaluhan at spekulasyon sa social media. Si Noah Schnapp ay nasangkot sa iba't ibang chismis tungkol sa pag-ibig noong una, pilit siyang ipinapareha kay Millie, pero naging magkaibigan lang talaga sila. Matagal na siyang walang kumpirmadong relasyon at walang balitang lumalabas tungkol sa kanya. Noong 2023, ikinagulat ng ilan nang nilinaw ni Noah ang kanyang mga kagustuhan sa publiko. May ilang nag-ugnay sa kanya kina Moti at Angkari noong 2023 ngunit chismis lang iyon. Direktang nagpasya si Caleb McLaughlin na huwag makisali sa larong ito. Wala siyang kilalang opisyal na karelasyon, walang mga sensitibong larawan, wala talaga. Si Gaten Matarazzo lang ang mukhang nanalo sa loteriya ng pag-ibig dahil mula pa noong 2018 ay magkasama na sila ni Lizzie Yu at mahigit 5 taon na silang magkarelasyon. Sabay silang lumaki, sabay silang nag-mature at kahit ang pandemya ay magkasama nilang nalampasan. May sarili pa nga silang bahay sa New Jersey at may 3 silang pusa na parang mga anak na ang turing nila, posibleng bilang pag-alala kay Muse. Si Sadie Zink ay isa ring cast na nagsabing wala talaga. Hindi pa siya nagkumpirma ng relasyon sa publiko. May mga chismis kay Patrick Alwin pero walang malinaw na ebidensya o pahayag. Ngayon lilipat tayo kay Dacre Montgomery Dacre. Sa totoong buhay, matagal na at napakatatag ng relasyon niya kay Liv Pallock, isang Australianong modelo. Nagkakilala sila noong 2017 bago pa siya sumikat dahil sa Stranger Things. Natalia Dyer at Charlie Heaton. Sa katunayan, may isang kwento tungkol kay Charlie na kakaunti lang ang nakakaalam. Bago pa man maging Jonathan Byers, si Charlie Heaton, naging ama na siya noong 2014 noong mga 20 taong gulang pa lang siya.
Nagkaroon si Charlie ng anak na lalaki na ang pangalan ay Archie. Kasama si Akiko Matsura, isang Haponesang musikero at drummer. Sa paglipas ng panahon, naghiwalay sina Charlie at Akiko at, sa katunayan, pareho nilang napagdesisyonan na panatilihing lubos na pribado ang buhay ng kanilang anak. Pagkatapos ng yugtong iyon, nagsimula ang relasyon ni Charlie kay Natalia Dyer habang kinukunan ang unang season ng Stranger. Ang chemistry at pagkakabuklod nila sa serye ang dahilan kaya sila nag-connect, hindi lang sa camera. Nagsimula silang mag-date ng palihim, walang kahit anong hinala, pero pagsapit ng 2017 imposibleng maitago pa ito. Mula noon ay magkasama pa rin sila, ibig sabihin halos 10 taon na ang kanilang relasyon. Praya Ferguson, kasi dito, ang chismis ay wala talagang chismis. Wala siyang kilalang kumpirmadong relasyon, walang mga usap-usapan o kahit ano. At kapag akala mo tapos na ang pinakamatindi, papasok naman ang mga matatanda. David Harbour at isa sa mga unang kilalang relasyon niya ay kay Maria Dyer. Naging seryoso sila, umabot sa chismis na magpapakasal pero hindi natuloy sa altar. Sunod dumating si Julia Stiles, isa ring sikat na aktres noong 2000s at mas kasabayan ng kasikatan ng Stranger Things. Nakipag-date si David kay Alison Sudol, isang sikat na aktres at mga awit mula 2017 hanggang 2019. Pero noong kasagsagan ng kasikatan ng Stranger Things, natapos ang relasyong ito at dumating naman si Lily Allen. Nagkakilala sila noong 2019 sa isang dating app, agad silang nag-click at sumabog ang internet sa balita. Noong 2020 ikinasal sila sa Las Vegas, pero hindi nagtagal ang honeymoon, unti-unting nasira ang kanilang pagsasama, may mga lumabas na chismis ng krisis, tensyon, at sa huli, noong 2025, kinumpirma ang kanilang paghihiwalay. Kasi noong 2024 at sa simula ng 2025, nagsimulang lumabas ang mga ulat na si David Harbour ay nakikitang kasama si Ellie Beers-Fallon, isang modelo at aktres na mas bata sa kanya, at sapat na ito para sabihin ng ilang media na si Fallon. Maaring naging bahagi ito ng hiwalayan nila ni Lily dahil baka niloloko siya ni David kung hindi mo alam. Ginawang buhay na kwento ni Winona Ryder ang chismis sa Hollywood. Noong 70s naging magkasintahan sila ni Johnny Depp at sobrang tindi ng kanilang romansa kaya nagpatalto siya ng Winona Forever. Halos sila na ang perpektong magkasintahan pero hindi ito nagtagal at pagkatapos ng kanilang hiwalayan, kinailangan pang baguhin ni Johnny ang kanyang tattoo. Dito nagsimula ang mahabang listahan ng mga naging relasyon ni Winona sa pagdaan ng panahon. Hindi nagsimulang makipag-date si Winona kay Scott McKinley hanggang 2011 na naging pinakamatagal at matatag niyang relasyon. Natapos ang relasyon nila noong 2000 at 19 matapos halos isang dekada ng pagsasama. Hanggang ngayon, hindi pa opisyal na nauugnay si Winona Ryder sa sinumang kapareha. Si Millie ay 11 pa lang nung sumikat siya at sapat na yon para maramdaman niyang siya ay malaki na. Kaya naman nagkaroon siya ng unang nobyo sa edad na 13, si Jacob Sartorius. Nag-aalay sila ng mga kanta sa isa't isa, nagpapalitan ng mga sweet na larawan at nagvi-video call buong araw hanggang sa isang araw bigla na lang silang naghiwalay. Pero hindi ito maikukumpara sa mga sumunod niyang relasyon dahil makalipas ang 2 taon, nakilala niya ang susunod niyang pag-ibig, si Joseph Robinson, isang batang rugby player na 17 taong gulang. Sa kasamaang palad, hindi rin tumagal ang relasyon nila ng higit sa kalahating taon. Makalipas ng ilang panahon, kumalat ang chismis na nagde-date sila ni Louise Patrick habang shooting ng Enola Holmes pero hindi totoo yon. Chismis lang ito, hindi ito ang totoong nangyari. Ito ay ang sumunod niyang naging karelasyon na siyang pinakanakasakit sa puso ni Millie Bobby Brown. Hunter Esimovich. Ang lalaking ito ay hindi naman sobrang sikat sa Hollywood, isa lang siyang influencer na may kaunting kasikatan sa social media. Ikinuwento niya na ito ang pinaka-toxic na relasyon na naranasan niya noon, 20 taong gulang si Hunter at 16 lang si Millie. Si Hunter mismo ang umamin na isa siyang sobrang toxic na tao na parang ipinagmamalaki pa niya ito. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing di na muling maniniwala si Millie sa pag-ibig pero noong 2021 may isang lalaki siyang nagustuhan sa Instagram. At ang tinutukoy natin ay si Jake Bon Jovi, ang anak ni John Bon Jovi. Sobrang saya nila nang ikinasal sila noong 2023 at muling nagpakasal sa Italia makalipas ang 1 taon. Sobrang saya nila na noong Agosto 2025 inampun nila ang kanilang unang anak na babae.
At syempre, si Noah Schnapp ang naging ninong ng bata. Wala pa tayong alam sa sanggol ni pangalan nga niya, kaya pansamantalang tatawagin natin siyang munting Millie Bobby. Bonus, si Finn Wolfhard at noong 2021 ay nakumpirma na siya ay may relasyon kay Elsie Richter. Hindi siya kasing sikat ni Finn kaya hindi ito napansin ng marami. Sabi ng mga tsismoso, natapos ang relasyon dahil sa mga banta ng toxic na tagahanga na ayaw magka-girlfriend si Finn. Literal, halos mabaliw siya kaya nakipaghiwalay siya kay Elsie dahil natakot siya para sa kanyang buhay. Noong Disyembre 2025 si Wolfhard ay hindi pa nauugnay sa anumang bagong romantikong karelasyon. Sige mga kaibigan, ito lahat ng naging karelasyon ng cast ng Stranger Things para sa Season 5. Ano sa tingin ninyo at sino paborito ninyong magkapareha?